Shalom! Isang pinagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. We're already late pero gawin pa rin natin kahit saglit lang. May pagpalain tayo ng Panginoon, samahan niya tayo kabayan at buhayan at mangusap nawa siya sa ating mga puso at ang ating mga puso na ay maging katulad ng matawang lupa na natatanggap ng binhi at ang binhi ito ay tutubo, lalago at mamumunga sa ating mga buhay. The Gospel of the Lord is taken from the Gospel according to St. John, chapter 15, verses 9 to 11. Glory to you, Lord. As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commandment and remain in his love. I have told you this so that my joy might be in you and your joy might be complete. The Gospel of the Lord. Praise to the Lord Jesus Christ. So, since nung mga nakalipas pa na araw, ang paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon is yung about sa pag-ibig na dapat manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. At sinasabi dito na kapag inibig natin siya, inibig natin ang Diyos, ay ibigin din tayo ng Panginoon. Sabi dito, John 15, 9 to 11, sabi niya, as the Father loves me, so I also love you. Remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love. Just I have kept my Father's commandment and remain in his love. Nananatili tayo sa kanyang pag-ibig. At kung iniingatan daw natin yung kanyang kautusan, ay dapat nananatili tayo sa kanyang pag-ibig. So, kasi mga kapatid, laging inuulit-ulit ng Panginoon to remain His love because God Himself is love. So, that is why we also are commanded to love. Kasi, ang Diyos mismo ay pag-ibig. So, kung hindi tayo mga mananampalataya, hindi tayo iibig, then hindi tayo compatible sa ating pinaglilingkuran, which is love Himself. So, therefore, itong love na ito na galing sa Diyos mismo na ibinibigay sa atin, dapat mag-radiate din ito sa ibang mga tao. So, at kung titingnan natin, kung babalikan natin yung mga nakalipas na mga pagbasa na pareho pa rin yung sinasabi ng Panginoon na itong pag-ibig na ito is our identifying marks, mga kapatid. Our identifying marks that we are His disciple. Mga kapatid, di ba? Sinasabi niya sa John chapter 13, verse 34 to 35. If you will love one another, the world will know that you are my disciples. So itong trademark natin, hindi dapat ang pagkamuhi or hindi dapat ang pagkagalit ang siyang naghahari sa ating mga puso. So kapag ikaw ay punong-puno na ng galit, punong-puno na ng pagkamuhi, then malalaman mo na iyan ang palatandaan na ikay napapalayo na sa Panginoon, mga kapatid. Yan lang yung check natin. At ibig sabihin nun, kapag ang pagkamuhi na at pagkagalit ang siyang namamayani or naghahari sa atin, ibig sabihin napapalayo na tayo sa Panginoon because God is love. And the hatred is no room, ay walang dapat puwang or walang puwang sa ating mga puso. Kasi nga ang Diyos ay pag-ibig. So, madali natin malaman kung tayo ba ay nasa Panginoon pa. Yan lang yung isa sa mga primary factors na tingnan natin. If I cease to love God, if we will cease to love God, then diyan mo makikita na ibig sabihin niya napapalayo ka na sa Panginoon. Kaya kung until now or
sinasabi mo na nasa Panginoon ka kasi member ka ng maraming organization sa ating parokya, yet you failed to manifest that love, to manifest the love, or to show or i-translate or i-transfer or i-share sa iba yung pag-ibig na yan, then kahit sasabihin mong you have many different organization yet you do not love, ay dyan malalaman na malayo ka pala sa Panginoon. Di ba? Kaya nga, kung babasahin niyo yung 1 Corinthians chapter 13, mga kapatid, di ba? Ano sinasabi dun sa 1 Corinthians chapter 13? Ang haba nung sinaysay ni Saint Paul doon, sabi niya, tingnan ha? Sabi rito, if I speak in human and angelic tongues, but do not have love, I am a resounding gong or a classical cymbal. And if I have the gift of prophecy and comprehend all mysteries and all knowledge, if I have all faith so as to move mountains but do not have love, I am nothing. Oh, you see, mga kapatid? So, sabi pa niya dito, if I give away everything I own, and if I hand my body over so that I may boast but do not have love, I gain nothing. So, napakalaga pa talaga ang pag-ibig. Love is patient. Love is kind. It is not jealous. Love is not pompous. It is not inflated. It is not rude. It does not seek its own interest. It is not quick-tempered. It does not brood over injury. It does not rejoice over wrongdoing, but rejoices with the truth. It bears all things, believe all things, hope all things, endure all things. Love never fails. If there are prophecies, they will be brought to nothing. If tongues, they will cease. If knowledge, it will be brought to nothing. For we know partially, and we prophesy partially. But when the perfect comes, the partial will pass away. When I was a child, I used to talk a child, think as a child, reason as a child. When I became a man, I put aside childish things. At present, we see this thing indistinctly as in a mirror, but then face to face. At present, I know partially, then I shall know fully as I am fully known. So faith, hope, love remain, these three, but the greatest of these is love. Then sa verse 14, verse 1, pursue love, but strive eagerly for the spiritual gifts above all, that you may prophesy. Yan, sabi niya, pursue love, isikapin daw nating taglayin yung pag-ibig, mga kapatid. Kasi pag-ibig is the very nature of God Himself. It's love. So, yan mga kapatid, yun yung pinapaalala sa atin na kung dumating na sa punto na hindi na tayo marunong magpatawad, tumigil na yung ating kung tumigil na yung ating puso na magmahal, magpatawad, then that is, yan yung palatandaan na yan yung dapat tandaan mo or dapat tingnan mo na palatandaan, malayo na pala ako sa Panginoon. Because hindi ang hatred ay, mga kapatid, or unforgiveness is not of God. Ang hatred actually nakalagay sa banal na kasulatan sa 1 John chapter 3 verse 15. Ang hatred, mga kapatid, alam niyo ba ang bagay na sinabi doon? Sabi niya, mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. Take note, you are not yet committing an actual murder. Diba? You are not yet committing an actual murder. Pero ang sinasabi dito sa 1 John chapter 3 verse 15, mga kapatid, na sinasabi, mamamatay tao ang napupuot sa kanyang mga kapatid. So, ano ang dapat natin gawin? Itong hatred na ito ay panalangin natin na mapalitan ito ng pag-ibig ng Diyos.
So, of course, hingi natin sa Panginoon, Lord, be with me. Lord, give me the grace so that I may forgive. Give me the grace so that I may love this person na hindi talaga kaibig-ibig. Unless the love of God na ilagay sa ating puso, mga kapatid, ay hindi natin talaga magawa yung ibigin yung kapwa natin, lalo na kapag yung mga tao na yan ay nakasakit sa ating mga puso. It is through the grace of God, mga kapatid. Diba, yun nangyari yan sa isang artista na niyakap niya yung pumatay sa kanyang magulang. And then, sa akin dati, karanasan ko rin, no? Ikukwento ko sa inyo. Ang karanasan ko na yung kapatid ko dati, ay kapag yung isa kong kapatid, kapag mag-away kami, halos magpapatayan kami. At tuwing mag-aaway kami, mamamagitan yung tatay ko sa amin. So nagagalit ako, it seems na para bagang kinakampihan ng tatay ko yung kapatid ko. But later on, isang beses na naka-attend ako ng isang seminar na patungkol sa simbahan, specifically yung Paris Renewal Experience, yung PREX seminar sa parokya ng San Carlos Borromeo Paris sa Isulan, Sultan Kudarat. After the seminar, alam niyo mga kapatid, grabe yung pag-ibig na ibinuhos sa puso ko ng Panginoon, na yung kapatid ko na dati kong kaaway ko, lagi kong inaaway, ay grabe yung pag-ibig na ibinuhos ng Panginoon sa puso ko na talagang grabe yung sobra hindi mo ma-explain na klaseng pag-ibig na nag-uumapaw na pag-ibig, mga kapatid. So the grace of God, hindi natin sa Panginoon kung may mga tao kang hindi mapatawad, may tao kang kinamumuhian, mga kapatid. Take note na ang sinasabi ng banal na kasulatan, if you hate your brother, kinukonsider ka ng banal na kasulatan ng mamamatay tao. At ito yung sinasabi dito sa 1 John chapter 3 verse 15. Everyone who hates his brother is a murderer, and you know that the murderer has eternal life in him. So you see, mga kapatid. So kaya hingi natin sa Panginoon, Lord, be with me, sapagkat alam ko kung nasa akin ka, ay yung nasa akin din ang pag-ibig, sapagkat ikaw mismo ay pag-ibig. 1 John chapter 4 verse 8. So mga kapatid, so maybe that is by now. At sabi nga rito ng yung huling part ng 1 John, ng John chapter 15, 9 to 11, so that your joy may be complete. Ang sabi niya, mga kapatid, Okay. Verse 11. John 15, 9 to 1. Okay. Sabi rito, mga kapatid. Balikan natin dito na tayo mag-end, mga kapatid. Sabi niya, John 15, 9 to 11, I have told you this, sabi niya, so that my joy might be in you and your joy might be complete. Para yung ating kagalakan ay maging ganap, mga kapatid. Maging kompleto ang ating kagalakan kung itong pag-ibig ng Diyos ay sumasa atin, mga kapatid. So, maybe that is by now. Shalom, and may God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Ingatan nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo sa mga bibigat na mga pagsubok, sa mga malulubang karamdaman, sa stroke, sa cancer, sa kidney failures, sa mga hypertension, sa road rage. Iligtas tayo sa mga sakuna at mga disgrasya sa kalsada o sa anumang sitwasyon ng ating buhay, at may God ay ingatan tayo ng Diyos sa mga bagay na beyond our control. So that is by now. God bless and shalom. Thank you, Brother June, sa lahat ng likes at sa nagtap ng screen, at maging hindi pa nagtap ng screen, sumilip lang, dumaan lang, salamat pa rin. God bless you, and may God keep us safe and sound sa araw na ito. Shalom. Signing off, my dear brothers and sisters.